Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around or the good morning at pag-uusapan natin itong kahihiyan ni Boying Rimulya mula sa kahapon no na hearing sa Senado na kanyang pinagmamalaki na sinabi niya na Mr. Senator, we surrendered an individual to ICC. We did not surrender as a country. But he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Ang tanga. Kapag sinurrender daw, individual si Pangulong Duterte, hindi yun basta-basta na individual. Dahil isa siya sa the best na presidente sa Pilipinas. At baka nakalimutan ni Boying Rimulya itong 1987 Constitution na preamble, no? Na ang tawag dito. Ito yun, We, the sovereign Filipino people. So, si Pangulong Duterte, isang soberan yan ng Pilipinas. So, kapag isinuko mo siya sa banyagang korte, isinuko mo na din yung bansa mo. Imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity and blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So, mali po si Boying doon. Abogado ba talaga si Boying? O kumuha lang din sa University of Recto Quiapo branch? Kasi hindi niya alam nasa sinasabi niya dito. Pero, hindi doon nagtapos ang kahihiyan ni Boying Rimulya. Dahil tinabla din siya ng tawag dito, ng Timor-Leste. Dahil nga si Teves, tawag dito, di ba hinuli yon ng Interpol? Si Teves, kagaya ng kay Duterte. Pero anong ginawa ng Timor-Leste? So, hindi sila pinagbigyan ngayon. So, dito sa News 5 kahapon din to, no? Ibinasura ng Tribunal de Recursos ng Timor-Leste ang hiling na extradition ng gobyerno ng Pilipinas para kay dating kongresistang Arnolfo Teves Jr. ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio. So, mas mabuti pa itong Timor-Leste. May bayag ang kanilang bansa, ang kanilang presidente doon at ang kanilang korte doon ay may talagang panindigan. Dahil andoon yun sa kanila, hawak nila, hindi nila basta-basta isurrender sa kahit kanino, kahit Pilipinas pa yan. Kailangan litisin din si Arnolfo Teves o si Arnel Teves doon sa kanilang bansa. At hindi siya basta-basta pauuwiin hanggat hindi matapos ang kanyang problema doon. Protektado siya doon. Hindi kagaya kay Tatay Digong. Ang sabagay, politika kasi ang kay Tatay Digong dahil nagtaka si Amy. Sabi ni Amy, bakit daw ang bilis hulihin si Duterte kahit walang arrest warrant? Dahil pantakip butas doon kay Lisa Marcos, doon, hindi umano doon sa LA.
na may namatay dahil na overdose ay pinagbabawal na gamot at sangkot ang palakang First Lady na hanggang ngayon hindi makauwi-uwi. Walang balita, naglalabas ng mga picture, edited, yung mga nagdaang mga last year pa. At itong PTV, butputang inang yan. Kunwari nag-video doon si Vice Admiral. Para pagtakpan si Lisa Marcos na nakadetain sa LA. Naku po. June 2024, naunang inaprubahan ng Timor-Leste ang extradition request para kay Tives. Inapila ito ng kampo ng dating kongresista. Muling pinagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request noong December 24 o December 2024. Muli rin itong inapila ni Tives. Matatandang nahaharap si Tives sa ilang reklamo kaugnay ng mga kaso ng pagpatay sa ilang individual sa Negros Oriental kabilang ang dating gobernador na si Ruel Digamo. Hindi naman si Tives ang nagpapatay Kasi bakit? Ay, yung mga ari-arian ni Tives doon, yung kanyang STL, yung sino bang may hawak ngayon ng ni Tives, side ni Tives dyan sa Congress, si Martin Romualdez. Lahat ng mga budget para kay Tives sa kanyang distrito doon sa Negros Oriental, na kay Martin Romualdez na. Pati yung kay Ralph Recto. At saka yung kay Hagidorn ba yun, doon sa Palawan? Si Martin Romualdez ang may hawak nun. So lahat ng mga pera, sahod, kung ano-ano pa dyan, project sa mga lugar ng mga kongresistang ito, si Martin Romualdez ang nakinabang. Tapos, may balita na umapila ang kampo ni Boying Rimulya dahil napaya So, ayon dito sa PTV, pahayag ng Department of Justice hinggil sa pagtanggi ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa hiling ng pamahalaan na extradition para kay dating Negros Oriental Representative Arnie Tives Jr. may kinakaharap na kaso sa Pilipinas. Yun, aapila daw sila. Andito yun The Department of Justice is surprised and disappointed by the Timor-Leste Court of Appeals adverse ruling on the extradition of Mr. Arnolfo Tives. Bakit kayo ma-disappoint? Bansa nila yun, may batas sila doon na sinusunod. Hindi kagaya sa Pilipinas na yung batas sa Pilipinas ay nababayaran. O tingnan mo yung nangyari ngayon dyan sa Korte Suprema natin. Ano nangyari? Sa oral arguments ng budget ng 2025, na corrupt na, nanakaw na ni Bongbong Marcos yung 4.1 trillion di umano. Naiurong na naman, wala nang oral argument sa 1, 2, 3, hindi nahaharap si Estela Kimburat doon, yung Kimbuayang yung putang ina noon. Wala. Yung justice system sa Pilipinas, bolok, gumagana nga, pero bolok, nababayaran ng mga politiko, tinatakot, yung mga nasa Korte Suprema. Yung Timor-Leste, may bayag sila doon, may paninindigan ang kanilang bansa, tinalo pa tayo, nakakahiya ang bansang Pilipinas. Madismaya kayo? Bakit kayo madidismaya? Batas nila yun doon, wala kayong magawa kung ano yung kanilang ipapatupad. Sabi pa niya dito, the DOJ is seeking clarification on this unexpected shift and reaffirms its commitment to bring Mr. Tives, who faces serious charges, back to the Philippines to face justice. The government will explore all legal options to ensure accountability and uphold international cooperation in this matter. So, hihiling kayo ulit sa ICC. Update will follow once the official decision is received.
So, ipaisisi na naman ninyo si Tibes. Kapag hindi mag-cooperate din ang Timor-Leste, wala din kayong magawa. At saka, well known na kayo ngayon sa buong mundo na yung korte ngayon sa Pilipinas at ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay bulok. Wala. Pinagtatawanan ngayon ang Pilipinas dahil sa ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon magalit-galit kayo, madisappoint kayo sa tawag dito, pagtanggi ng Timor-Leste sa apila ng Pilipinas about kay Arnie Teves. Yun ngang ano ba? Dalawang bansa na ang tumanggi sa Pilipinas, no? Una yung Malaysia kay Alice Goo. O pangalawa ngayon Timor-Leste. Ay, Pilipinas, bulok ang umupong Pangulo. Bangag na, dugyot pampot ang ina.